Jibber jabber. Hello and welcome again. I am Kitten, or you can call me KM. So, after filming the I am Kitten as an author, binalikan ko lang yung Wattpad account ko and I just had this moment of realization na so kahit sobrang tagal ko na sa Wattpad or sa online writing community, doon ko lang napansin na kukunti pa lang or very handful pa lang na nababasa kong Wattpad stories or even online stories. Mas prefer ko kasi na magbasa using the physical books. As you can see, meron din akong isa pang bookshelf over there. And then this white shelf is also full with books. Para sa akin, iba yung feeling sa mismong libro ko siya binabasa. Mas mabilis kasi ako magbasa ng story kapag actual book siya, and since as you can see I'm wearing glasses, I really have a bad eyesight. Hindi siya sa akin komportable kahit anong setting yung gawin ko. It will take me days matapos lang ang isang story na kaya kong basahin ng isang buong araw. I'm not really that active na rin kasi doon sa mga stories na nauuso ngayon sa Wattpad. At dito ko mapapatunayan na isa na rin ako tita ng Wattpad. Matanda na talaga ako. Those online stories na mga nababasa ko sa Wattpad or dun galing din sa Creative Corner na alam kong minahal ko and na-enjoy ko as an online reader. First is She's Dating the Gangster. I know that some of you already know this story at siguro sa mga sasabihin kong mga titles, familiar na rin kayo kasi isa rin ako dun sa mga population ng Wattpad na nandun siya sa pinaka-peak ng popularity niya. I read this before siguro 2009. If you have seen my previous vlog, She's Dating the Gangster is one of the stories na nag-motivate sa akin and nag-inspire sa akin to be an online author. Isa siya sa mga reason kung bakit nauso yung gangster male lead sa mga Wattpad stories. I am one of those na nag-try din using the gangster concept. Ang nabasa kong She's Dating the Gangster is the original version. Yung color-coded pa siya. Sa Creative Corner kasi color-coded ang lahat ng mga characters. So it was easier to read na parang hindi ka na mangungulang kung sino yung mga nagsasalita ng mga dialogues. Alam kong iba yung story na nung na-publish siya sa Pop Fiction at alam kong iba rin ang story nung naging Katniel movie na siya. Pero all in all the versions, napakaganda ng pagkakasulat. Mai-in-love at mai-in-love ka pa rin kay Kenji at Athena. Kung magsusulat man ulit si SG Wannabe or si Ate Bianca, alam ko for sure susubaybayan ko yung story niya. Next, number 2. Isa sa mga natuklasan ko na online authors ay si Sherling Tearjerky. Ang una ko nabasang story niya is Despicable Guy. Si Jersey and si Kevin. Nung na-discover ko kasi si Sherling Tearjerky, isa siya dun sa mga gumagawa ng story na sobrang relatable at nakaka-connect ka rin kasi agad. Na-enjoy ko talaga yung Despicable Guy dahil trusted ko na siya as an author. Sinubukan ko rin basahin yung isa pa niyang story, which is The If I Fall. Ang kwento na yun is about, if I can remember it correctly, ang aspiring writer din nun si Barbs. Tinulungan siya ni Cyrus na magsulat or mag-improve ng pagsusulat. Hindi lang talaga siya nag-evolve dun sa story ni Cyrus at saka ni Barbs. Nag-evolve din siya dun sa mga iba't iba pang characters. Student friendship, young love, parang discovery stage din siya ni Barbs. Tiwala talaga ako sa pagsusulat niya nun. Sobrang dali lang kasi niyang basahin. Masarap siya sa mata. Hindi siya pilit, hindi rin naging dragging sa akin yung story niya. And nakaka-relate and connect ako dun sa mga characters niya. It's also published under Pop Fiction. So, yes. Support. Next, nung pumasok din ako nun sa Wattpad, kilala na to na author. Parang nandun siya sa pinakakilalang mga authors nun. Way back 2012 siguro. At yan ay si Alisana Marie. Sinulat niya ang Talk Back and You're Dead series. Nung binasa ko ang Talk Back and You're Dead, kinilig ako, tumawa ako, umiyak ako. I was happy reading this story. Sinubaybayan ko rin din ang pag-update ito. Hindi pa mga smartphones yung mga gamit nun, yung parang sobrang old version pa ng Wattpad nun. It's a good experience. It was really a good experience. Alam ko, isa siya din sa mga inaabangang stories nun sa Wattpad. Yes, nandun ako. Nakisali ako dun sa hype. Next, so nandiyan na She's Dating the Gangster, nandiyan yung Talk Back and You're Dead series. And one of the gangster stories that I really enjoyed is the Montello High School of Gangster. This is by Sheila Alström. Sheila Alström.
Talagang bangkitin ng username ni Sheila. I have the Poppic book. Pero nabasa ko to nung sa Wattpad pa siya. And alam ko, after reading this, alam ko nag-message ako nun kay Sheila. And then sinabi ko sa kanya na parang, you brought back my faith in gangster stories. Pinangatawan kasi talaga ng story nito, yung pagiging gangster. I know na kapag binasa mo yung She's Dating the Gangster, or ka naman yung Talk Back in Your Dead series, or different gangster stories, hindi ka ito yung literal na gangsters. Na kapag sinabi mong gangsters, gangsters talaga. Meron tong mga gangs, meron tong mga mafia. Hindi lang siya nagpo-focus sa love story, sa friendship. Nagpo-focus din kasi din talaga siya dun sa dark side. Basta dun sa dark side. Pumasok si Summer Leondale sa Montello High, and then somehow bigla siyang naipit sa gulo ng dalawang gangs, Black Government and the Dark Monarch. Very good stories. If you want to invest in action-filled story na hindi lang nafocus sa love stories, sa friendship and everything, this is a good story to start. Aside from that, romance junkie rin kasi talaga ako. I really love romance. I love young adult stories. One of the stories that I also discovered in Creative Corner, 548 Heartbeats. Isa sa pinakatandaan kong story na minahal ko from Pitch Exhibition ay ang Toscoin. Love Triangle. Ang hirap kasing mamili kasi pati ako hindi ko alam kung sino gusto kong piliin. Yung Toscoin is parang na-evolve lang din siya dun sa concept na kapag gusto mong gumawa ng desisyon para alam mo kung ano talaga yung gusto mong mangyari, mag-flip ka ng coin. Kahit anong maging result niyan, nasa area yung coin na yun, alam mo na agad yung desisyon na yun kahit wala pang result. Kasi yun yung gusto mong lumabas na result kapag flip mo na yung coin. Doon siya. Lost coin. Love Triangle. Peach Exhibition. Nung nakita ko si Ate Peach, parang iniyakan ko rin ata siya eh. Same experience with Sheila. Nung nakita ko siya, umiyak din ako. Kasi grabe fangirling, di ba? Okay. One of the writers that I really admire, as in nandun siya sa top tier. Na talagang sobra kong in-admire ay si Forgotten Glimmer. At isa rin siyang pop-fic author. Natuklasan ko siya sa Wattpad. Isa siya din sa pinakasikat na Wattpad authors noon. At isa talaga ako sa super fan niya noon ng Secretly Married. It's one of the stories na talagang inabangan sa Wattpad. At alam ko kung bakit. Secretly Married is about Phoebe and Kent. Sikat na actor kasi si Kent. And he is secretly married to Phoebe. Sabihin natin, nandun siya sa prime niya as an actor. Meron siyang on-screen love team. Sobrang sikat din talaga ng love team nila. If you're just an audience dun sa love story nila, masyadong unfriendly si Kent with Phoebe. Kahit secretly married sila, hindi ganon ka-friendly yung pakikitungo ni Kent, lalong-lalo na if nandun sila sa school. And so, dahil din doon, nakakilala din ng actor si Phoebe, which is Harley, isa sa mga rival ni Kent. Maganda talaga ang pagkakasulat ni Forgotten Glimmer doon, and to think na ano nga ba yung mangyayari? Paano kung natuklasan na ng ibang tao yung relationship nila? Paano kapag na-inlove yung isang character dito sa bago? Yun yung isa sa kauna-unahang nabasa ko in third PPOV. Lahat mararamdaman mo, lahat ng feelings ng characters, lahat ng ines, frustration, kilig, gigil. Isa rin sa Popfic authors na sinubaybayan ko, pero nakilala ko yung author na to din sa Creative Corner, and that is J_Harry. Mas kilala rin siya sa pangalan Jessica Concha. One of the stories na talaga nagustuhan ko ay ang 25th Hour. First chapter ng 25th Hour, sasabihin dito na yung female protagonist, which is Riel, kinokollect niya yung mga lumang gamit niya, and then dadalhin niya yun dun sa isang antique shop para pagbenta, and then lahat ng proceeds na makukuha niya sa pagbebenta ng mga lumang gamit niya is i-donate niya sa isang public school. Take note dito, mayaman sila. Nai-enjoy niya lang kasi talaga at gustong-gusto niya yung pag-donate dun sa isang certain public school dun sa story. Nag-decide din siya na doon na lang siya papasok. Doon na mag-evolve yung story kasi parang ito yung first time na papasok ni Riel sa isang public school. Maganda rin lahat ng stories ni Ate Jessica Concha, or nasa Wattpad din siya. Isa talaga din sa finalo ko noon is si Have You Seen This Girl? Yes, nabasa ko ang Diary ng Pangit. Nabasa ko rin yung iba niyang stories concerning dun sa magkakaibigan. Isa sa mga naaalala kong story niya is Voiceless. It's very different from Diary ng Pangit. Kung ang Diary ng Pangit is very comedy, very romantic, kilig-kilig. Yung Voiceless, hindi lang siya sa romance nagpo-focus. Nagpo-focus din siya sa friendship and then the band itself. Pinaka nagustuhan ko doon is yung mga song suggestions ni Have You Seen This Girl? So, ang story ng Voiceless is about
Momo, who is the number the number 0 fan of Syntax Error, na ang vocalist is si Sing. It's more serious than Diary ng Pangit, kaya siguro mas na gustuhan ko yung naging outcome ng story. In Voiceless, alam kong publish siya under Psycom. It's not available in Wattpad, sad to say. Isa rin to sa mga stories na sinubaybayan ko sa Creative Corner at alam kong kahit balikan ko to, iiyak pa rin ako. Bianca Salindong or Stars and Mad Pies. Isa siya sa mga unang authors na publish under Psycom. Pinaka nagustuhan kong stories niya is 101 Reason and 14 Sundays. Ang story ng 101 Reason is may isang tao na natuklasan niya na meron siyang sakit. Nakulangan siya dun sa oras na binigay sa kanya para to discover kung ano pa may offer ng life para sa kanya. While fighting for her life, may isang tao na binigyan siya ng 101 reason and a promise kung bakit kailangan niya pa rin lumaban. At nagkaroon pa siya ng book 2. Akala ko din sa book 1 lang ako iiyak, pero sa book 2, ito yung story na okay lang kahit masakit. Kasi kasabay mo si Anne na magtumuklas ng kung ano-ano pa. Ma-appreciate mo yung life dito. Sobrang ma-appreciate mo yung mga tao nagmamahal sa'yo, your friends, those people who's fighting with you. Maganda rin ang pagkakasulat dito ni Stars and Mad Pies. So yeah, that's it. Alam ko na matatagal na yung mga stories na to and hindi pa ako nakaka-catch up sa mga bagong stories ng mga nilalabas ngayon sa Wattpad, pero I trust these stories. I trust these authors. Ilan lang to sa mga stories na alam kong na-enjoy ko during my journey as an online reader in Wattpad and Creative Corner. You should definitely check them out. Support our Filipino writer community. Kung marami pa. Nakita ko rin kasi yung vlog ni Demi about the readathon and that is one of my 2021 goals to read more. I just downloaded the Jonax app. Alam ko, and it's a confession. Confession talaga, na hindi pa ako nakakatapos ng isang story ni Jonax. I want to try. If you want to recommend some stories, please comment down below. I'll check them out. I also want to promote some of my stories, the Boyfriend Corp series. I am also a Wattpad author. I go by the username I am Kitten. So yes, that's it. Thank you so much guys for watching and I'll see you again soon. Bye!